Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Jan Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo Seminary Edition. At ngayong araw po ay December 4, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay Jesus, the Bridegroom. Ano ang pinagkaiba ng engagement at wedding sa Bible? And yung scripture po natin ngayong araw is Matthew chapter 9 verse 15. And yung sabi po dito sa ating concept na the Jesus, the Bridegroom, Jesus as the Bridegroom show His intimate covenantal love for His people. He pursues, protects, and prepares His church as a groom cherishes his bride. This title highlights His joy in saving us, His commitment to cleanse and transform us, and His promises to return for us. In Him, believers find a relationship marked by devotion, delight, and the hope of a future wedding feast. And sabi po dito sa ating scripture na Matthew chapter 9 verse 15, Jesus answered, "How can the guests of the bridegroom mourn while he is with them? The time will come when the bridegroom will be taken from them, then they will fast." Sa Tagalog po, at sinabi sa kanila ni Jesus, maaari bang magluksa ang mga panauhin sa kasalanan samantalang kasama pa nila ang lalaking ikakasal. Ngunit darating ang mga araw na ang lalaking ikakasal ay kukunin sa kanila at sa kanila mag-aanyuno. So, teaching number 1 first is Christ is the bridegroom. Sabi po dito na yung ating Panginoong Diyos o si Jesus Christ is siya daw po yung bridegroom na nag-show talaga ng intimate and covenantal love para sa kanyang people na pinupursue, pinoprotects, and piniprefer yung church, yung kanyang church as a groom na mag-cherish sa bride. And teaching number 2, the church is the bride of Christ. Sabi po dito na yung ating Panginoong Jesucristo, yung kung siya po ay bridegroom at ang church naman po ay siyang bride ng ating Panginoong Diyos. And teaching number 3, the returns of Christ is in the consummation. Sabi po dito na yung pagbabalik o pag-return sa atin ng ating Panginoong Jesucristo is ito daw po ay consummation na kung saan yung hina-highlight neto, yung joy and yung pag-save sa atin ng ating Panginoong Jesucristo na kung saan commitment to cleanse and transform us and His promises to return us from in Him. And application number 1, pursue holiness and righteousness. Sabi po dito na-apply po natin sa life natin or sa sarili natin na dapat talaga pinupurso natin yung holiness ng ating Panginoong Diyos. Pati na rin po na maging isa tayong righteousness. And application number 2, prioritize spending quality time with Jesus. Sabi po dito na-apply po natin sa life natin or sarili natin na dapat na i-prioritize natin yung talagang pag-spending time natin with Jesus, like yung pag-pray natin, pagbabasa ng Bible, and etc. And application number 3, prepare for the return of Jesus. Sabi po dito na-apply po natin sa sarili natin or sa life natin na dapat tayo ay handa tayo sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. And ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.